Magandang araw po, Binibining Amarante. Ako po pala si Maribel O. Indona. Ngayon ibabahagi ko po sa inyo ang aking ulat hinggil sa pambukod ng mga detalye. Isa po ito sa mga parte ng kuwit. Ginagamit ang kuwit sa pagbubukod ng mga titulo o posisyon ng isang tao. Pagbukod ng mga elemento sa tirahan, petsa, ito ay ang buwan, petsa, taon na format, at pangalan na nauuna ang apelyado. Ang paggamit ng kuwit ay nagbibigay daan sa masusing pagbubukod ng mga detalye sa isang teksto. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ang unang halimbawa ay ukol sa pagbubukod ng mga titulo o posisyon ng isang tao. Nagbigay ng pahayag si Dr. Medina Alison, ang Pangulo ng Philippine Doctors Association, hinggil sa pagtaas ng presyo ng mga gamot. Sa bahaging ito, ang kuwit ay ginamit upang buklatin ang posisyon at titulo ng isang tao. Makikita natin ang pangalan ni Dr. Medina Alison na ilarawan ito ng maayos mula sa kanyang posisyon at titulo bilang isang Pangulo ng Philippine Doctors Association. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Ang pangalawang halimbawa ay ukol sa pagbubukod ng elemento sa tirahan. Halimbawa, Block 80, LD1, Calle Pinalagad, Malinta, Lungsod, Valenzuela. Ang tirahan ay bukod-bukod na ipinakita upang mabigyang linaw sa kung ano ang kabilang sa tirahan. Ngayon dumako naman tayo sa pangatlong halimbawa. Ito ay ukol sa pagbubukod ng petsa. Kung makikita nyo, nauuna ang buwan, araw, at ang taon. Ngayon, sa panghuling halimbawa ay ang pangalan na nauuna ang apelyado. Dr. Medina Alison. Ang Medina dito ay ang kanyang apelyado at ang Alison naman ay ang kanyang pangalan. Sa pagbanggit ng pangalan ng tao, ang apelyado ay nauuna bago ang pangalan. Ang kuwit dito ay ginagamit upang ituring ang buong pangalan bilang isang entidad. Yan lang po at maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Jonalyn Rose Javier at ako ang mag-uulat sa kuwit pansamantalang pagtigil. So ang ibig sabihin ng pansamantalang pagtigil ay ihinihiwalay sa pamamagitan ng kuwit ang mga madamdaming pahayag, bulalas, padamdam na o at a at iba pang kahawig. Ito ay may halimbawa. Isa na rito ang a. Munti ko nang maiwan ang bag ko. Ang pangalawang halimbawa ay ang O. Ilaw sa gabing malamig. Ang paglalagay ng O at A bago ang pangungusap ay upang makatulong o maging mas malinaw ang mensaheng ipinapahayag ng isang pangungusap. Yun lamang po at maraming salamat.